You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Let's all rise in reverence to the Word of God. We're going to be reading from 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. So, dalawang verse lang ito, no? So, let's give it all we've got. That's in page 579 sa ating Bible. So, we worship God in singing, in serving, in our giving, in the many things that we do for God, discipleship. And now, we worship God through reading His Word. 2 Timothy 3, verse 16, it says there, all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Let's all pray. Lord, thank you for your word is living and active, sharper than a double-edged sword. Lord, I pray that as the text said, that your word is your breath. And so therefore, tonight, may you breathe new life in us. Lord, thank you in Jesus' name. Amen and amen. All right, go ahead and take your seat at batiin mo yung katabi mo ng magandang gabi. Okay? Good evening, ngitian mo. To the left and to the right. Okay, we're starting a brand new series entitled What Shapes Us? Okay, sabihin niyo po, what shapes us? So, I think meron ng similar series nito last year. But para lang maalala nyo, tungkol ba saan ito, kunwari, nag-gym, okay? Meron ba kayong kakilala? Okay, wag na lang ikaw kasi baka hindi ikaw, no? Meron ka bang kakilalang mahilig mag-gym? Meron dito, may kakilala. Diba? Kakilala, pero hindi ikaw, diba? Di ba kakaulit niya ng ganon? Di ba? It's shaping his biceps. Alam niyo yung biceps, no? Hindi, biceps. Na-shape, di ba? Kasi yun yung paulit-ulit mong ginagawa. Okay. Sino naman merong kakakilala na kakilala, hindi ikaw, ha? Mahilig mag-samji. Samji? Tingnan mo, ha? Dahil mahilig yan may kakilala ka, hindi ikaw yun, ha? Yung kakilala mong yun, sinishape siya ng samji. Okay? Shaped like a samji. May kakilala ka, mahilig mag-milk tea, taas ang kamay. Yan, okay? Nagmumukha na siyang milk tea. Okay? Dahil whatever you repeatedly do, actually shape us. But tonight, we want to say that the Word of God shapes us. Okay? So, yun yung sinabi sabihin, not just us, but even the whole churches. Now, imagine mo, it's shaping us personally, but how is it shaping the whole world? Kunwari, yung Panamanian Church, at kanina nga, nagkaroon pa tayo ng first Sunday service sa Bustos. Pastor Eric was there. Talagang ano na to, no? Full 1.5 hour service. Kasi nga, inanayos na natin ng maganda yung mga upuan, pwede na mag-CR, pwede nang mahaba yung service. So, masaya ba kayo doon na may bago tayong church doon? Parang hindi kayo masaya. Kayo masaya. Kanina, first worship service, what is shaping that? Iba ba yung shape ng Baliwag, tsaka iba ba yung shape ng Bustos? Kung iba, bakit? What is shaping Bustos and what is shaping Baliwag? And not just that, but even the entire every nation world. And ngayong gabi, we're gonna talk about Scripture. Okay, sabihin niyo po, Scripture. Or the Bible. Now, same time last year, nagpalabas po sa Cape Town, South Africa, nung book na to, yung We Believe. Wala pong ano niyan eh. Parang limited edition yan, yung mga nag-attend lang ng World Conference sa South Africa. Dulo na ng mundo yun, ano, sa taas ng Antarctica. So, pinamigay yan, and those are the essential doctrines. And binasa ko yan, no, yung doctrine of Scripture. So, it shaped me, shaping the church. Tapos, nung tapos ka ng basahin, dahil limited copy, binigay ko na sa Victory Angat. No? Now, it's also
shaping ang God, no? And what I'm saying is, kung ano yung laman niyan, yun lang yung isi-share ko sa inyo. Kasi bakit? Because ang daming pwedeng ipamigay na libro para kumalat sa buong mundo, pero it is the doctrines, no? Yun yung pinakalat ni Pastor Steve, our founder of Every Nation Churches. Para pag-uwi sa kanya-kanyang mga simbahan, it's not only shaping their Cape Town, but the whole churches of the world. So huwag kayong mag-alala, sinamarize natin yan. At yan yung 3 points ko mamaya, according to we believe. Now, hindi lang naman yan dyan nakalagay. Alam nyo, meron din tayong Every Nation Seminary. Sabi kasi nila, Pastor John, ang babaw daw ng turo sa Victory. Kaya nagtayo na tayo ng Every Nation, sarili nating seminary para may mga doctors talaga, mga PhDs that will help us. And tonight, nakasulat din yan sa Every Nation Seminary. Ito yung ating pag-uusapan. What shapes us in Scripture, at ang nakalagay dito ay, we believe God has spoken through human authors in the Scriptures, the 66, okay? 66 books of the Bible. Kung 67 yan, okay, hindi tayo yon, no? So, canonical books of the Old and New Testament. So, yung Bible po, hindi lang po yan New Testament, no? May nakikita ba kayong Bible na New Testament lang? Okay lang naman yan, baka nagtitipid, no? Pero sa totoo lang, hindi dapat ganun. Dapat Old and New Testament. The Bible is the only written, verbally inspired Word of God and is self-attesting, unchanging, and without error in all it affirms. As God's authoritative, infallible, and sufficient revelation for life, doctrine, and practice, the Bible is to be trusted and obeyed. Now, alam ko naman, naniniwala ba kayo na ito ang Word ni God? Amen. Yung iba, naniniwala kayo? Word ni God? Hindi kayo naniniwala. Ano mang... So, alam ko naman wala naman sigurong magsasabi na hindi itong Word ni God. Pastor, tama ba? Pero ngayong gabi, gusto kong malaman, what role does it play in your life? Kasi lahat tayo magsasabi ng itong Word ni God. Pero ano ang gampanin? Kita mo naman gampanin. Okay? Gampanin nito sa iyong buhay. Anong silbi nito? May role ba to sa buhay mo? Hindi na lang sa buong sambayanan. Sa buhay mo, personal. May gampanin ba ito? Sa inyong pag-uusap sa pamilya, may role ba yung Bible o wala? Pero Word ni God to. But may role ba siya? Or what about in your village? What about in the city? Sa ginagawa po bang mga polisiya dito sa Baliwag, tinatanong po ba yung Bible o hindi? Pero pag tinanong mo ang gobyerno at ang lahat ng tao, naniniwala sila, ito ang salita ng Diyos. Pero ano ang role nito sa ating syudad? Parang wala. Anong role nito sa buhay mo? Pabigat lang ito, pabigat. Kanina nga nung pinababasa ko kayo, sabi na, diba? Parang para po bang burden? Burden po ba yung Bible? Pabigat po ba ito sa buhay? So ang role nito ay maging pabigat sa buhay. Yun po ba? Hopefully hindi, no? Because the Bible is not meant to be a burden, but to be a spirit and life. So may 3 po ako mula dun sa We Believe na gusto ko i-share sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba? Are you ready? Okay, are you ready? Number 1 is, the Bible is God's inspired Word. Okay? Si Pastor Steve nagsulat niyan. Hindi ko naman siya inaano, but the point is, standard sa buong mundo ng Every Nation and Christian churches. The Bible consisting of the 6 canonical books is verbally inspired. That means that God, through the Holy Spirit, guided human authors to write His words. These texts are not mere human testimonies,
but are divinely produced documents that carry enduring spiritual power. Sino po sa inyo hindi masyadong matalino kagaya ko? Ha? Yung iba, valedictorian. Wow. Diba? Sino sa inyo kahit hindi ka masyadong matalino, minsan sa buhay mo, minsan naka-perfect ka, naka-perfect. Diba? Minsan nagka-star. Ha? Hanggang star na lang, no? Alam nyo, ganun din yung mga sumulat ng Bible. Oo, hindi sila perpekto. Pero, nung ini-inspire sila na isulat ni God ang Bible, they were perfect. Okay? Hindi sila perpekto, pero sa pagkakataong iyon, perpekto sila. Ikaw nga nakaka-perfect eh. Paminsan-minsan, no? Sila rin naman, may mga pagkakamali, but when God was using them, inspiring them, they were perfectly writing the Word of God. So, hindi po ito self-help book. Hindi po ito human wisdom. This is the Word of God. Now, siguro, tatanungin natin, sino may sabi? Sabi ng 1300s. Sabi ng 1200s. Naku, tigilan ninyo. Huwag tayong pumunta sa mga hundreds. Gusto nyo, tanungin natin si Paul mismo. Authority, di ba? Sa simbahan. Apostle Paul. Ayaw nyo yon. Tanungin din natin si Apostle Peter. Tanungin nyo siya kung yung 66 books na yan, yan ba talaga yung Word ni God? Hindi rin kayo naniniwala. Tanungin nyo mismo si Jesus. Kung naniniwala siya nang ito ang 100% Word ni God. O sige, magtanungan na tayo. Tanungin natin si Paul. Nagsulat siya. Yun yung binasa natin kanina. Anong sabi ni Paul? By the way, ang context nito is it is written around 64-67 AD kasi nga nakulong si Paul at malapit na siyang mamatay. Actually, ang last chapter ng 2 Timothy, chapter 4. Tapos namatay na siya. So, kaya ang sinasabi niya kay Timothy na itong simbahang pinapastoran mo, ang Church of Ephesus, kapag wala na ako, nako, madilim ang mundo. And Paul was encouraging Timothy that the world should not shape the church, but the Word of God should shape the church. At ang sabi niya, ano daw yun? All Scripture. Kasi sabi mo sa katabi mo, all. Naghahanap ka ng sana all? Ito, all talaga. All Scripture, all 66 books is breathed out by God and profitable. Pag sinabing profitable sa NIV, helpful. Now, sino po ba nagsabi na burden itong Bible? Kasi nungalingan po yun eh. Nagkakaroon lang po tayo ng mga opinion natin. But the Bible says, this is helpful. For what? For teaching. Ibig sabihin, may hindi ka alam. For reproof. For correction. And for training in righteousness. That the man of God, so syempre, pastor siya, but maybe not just him. Kasi kung pastor siya, he is the leader, but everybody follows even after, that the man or woman of God may be complete, equipped for every good work. And by the way, it's not just equipping for work, but for good work. Sino po sa inyo gusto nyo pag may sakit kayo, gusto nyo ng magaling na doktor? Galing? Okay? Sino sa inyo gusto nyo magaling na doktor pero salbahe? Okay? Wala. Sino sa inyo ang gusto nyo hindi lang basta magaling na doktor, mabait na doktor? Asang kamay? O, tingnan nyo. Alam nyo yung mga self-help books, it will only make you competent, but it cannot make you good. Lahat tayo gusto natin ng good doctor. But how can the doctor be good? If it's all about the mind. But the Bible is helpful
profitable, to teach, to reprove, to correct. So that the man or woman of God will not just be competent, but with Christian character. Okay? And so the early church, si Paul mismo, okay, wag na tayong mag-philosophical, no? Tanungin talaga natin yung mga unang naging Kristiyano. Bible ba talaga yung word ni God o hindi? Kasi lumalabo lang po pag marami pa ho tayong ibang tatanungin. The writings as inspired by the Holy Spirit. So si Paul lang nagsasabi. They were seen not as mere human wisdom as the Word of God, providing guidance for teaching, reproof, and correction, and not just character but also competence. Now, siguro tinatanong natin, baka si Paul lang, hindi, si San Pedro din. Okay? San Pedro, sabi ni Pedro, knowing this, first of all, binasa to ni Pastor John kanina, that first of all, that no prophecy, okay, binanggit yung prophecy, and if you study in Greek, he might be referring to Old Testament prophecy and New Testament ones. So pag binanggit yung scripture, wala po yung divide between Old Testament and New Testament. Ibig sabihin, yung OT tsaka NT, lahat word ni God. At alam ko naman na medyo parang mas favorite natin yung New Testament. Kasi parang tapos na yung kwento Sino po sa inyo nanonood ka ng mga K-drama, mga gano'n, Netflix? Ano bang mga gandang palabas sa Netflix nga? Ha? Naks naman. Di kayo nanonood? Grabe. Puro balita lang. Ano? Ano yun? Hindi ko alam Superman? So, di ba pagka nanood ka, parang pag kalahati pa lang yung palabas, parang hindi mo masyadong ma-appreciate. Tama ba? Pero pag natapos mo na hanggang dulo, yung pala yun. Kaya naman, pag pinanood mula sa simula, na-appreciate mo na yung mula sa simula. Ganon din naman yung Bible Kaya parang medyo nalilito ka sa Old Testament kasi hindi pa tapos. Pero hindi ibig sabihin hindi kasama yun. Kasama yun. Kaya ngayon, pag nabasa mo na yung buo, pag binalikan mo yung old, it makes sense. These are all the words of God. Hindi lang si Paul ang nagsabi, si Pedro din. Comes from someone's own interpretation. Hindi daw po human interpretation ng Bible. Ibang-iba to sa mga napapanood mo. Ibang-iba ito sa lahat ng nababasa mo. For no prophecy was ever produced by the will of man. But men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Yung carried along comes from the Greek word from birth. Ay sinet apart na sila ni Lord to be able to write the scripture at a certain time. They were not perfect, but they were set apart. Now, kamukha ni Samson, di ba? Ang tawag sa ganun, yung mahaba ang buhok, nasa right. Nasa right yun Paano kung hindi ka nasa right? Nasa left. Naku, hindi nyo nakuha. Okay, nasa right. Hindi nyo kasi alam yun no? So, 8 a.m. natawa sila dun no? So, bakit kaya? Nasa right, nasa left. Okay, so, okay, so these are not produced by man, but genuine accounts, the breathed out words of God. And not just some of it, but actually all of it. Di kayo naniniwala. Sabi ni Jesus sa Matthew 5:18, not even a jot or a tittle will be canceled from the old covenant, but will all be fulfilled. Yun yung sinasabi ni Pastor John, na lahat ng nasusulat doon, finulfill lahat ni Jesus. Pag sinabi pong jot, letra.
part ng letter. Yung title, part ng letter. Ibig sabihin, kunwari yung I, di ba may tuldok? O, title yun. Ibig sabihin, kahit yung pinakamaliliit na mga detalye ng Bible, word ni God yun. All of it. Lahat ito. Sino nagsabi? Hindi lang si Paul. Hindi lang si Pedro. Si Jesus mismo. Kaya kung hindi ka naniniwala na ito'y inspired, paano kaya yon? Si Jesus nga ay tinignan niya ang lahat as authoritative. So, second idea is, the Bible is authoritative. Can you say authoritative? It means, pag authoritative kasi, you submit yourself to it. Ang tanong, si Paul, sinabit niya yung sarili niya sa Word ni God. Si Peter, oo. Pero paano si Jesus? Did Jesus submit to the authority of Scripture? Oh. Ang tanong ay kamukha na lang noong sa kinote ni Jesus yung Deuteronomy 8 verse 3 nung siya ay nag-fasting ng 40 days. At siya po ay inaatake ng kaaway. Ang dami pong temptation. Ano po ang gampanin ng Word of God kay Jesus? Si Jesus na to Si Jesus. Sino sa inyo may katabi ka, mukhang mas magaling kay Jesus? Wala. Sino sa inyo hindi ka mas magaling kay Jesus? Tama, di ba? Tingnan nyo to Si Jesus natitempt. Pero hindi niya, sinubmit niya yung sarili niya sa authority of Scripture. Pwede naman siyang magsabi, ako anak ng Diyos. Kaya kita. No, 3 beses siyang tinempt, 3 beses siyang sumagot, it is written, it is written, it is written. Even Jesus submits himself to the Scripture. At hindi niya kino-quote yung mga New Testament. Ang kino-quote niya, Deuteronomy 8 verse 3. Anong sabi doon? Man does not live on bread alone, but from every word that comes out of the mouth of God. Ano pa ang mga kinote ni Jesus? Genesis 2, 18 to 25. Kinote niya yon sa Matthew 19. Si Jesus ang nagsasabi Tinanong siya about marriage. What God has joined together, let no one separate. Saan nakuha ni Jesus yon? Di sa Genesis 2. Hindi yan sumasagot ng sarili lang niya. Si Jesus na ito, mga kapatid, He submits Himself to the authority of Scripture. Hindi lang yon, pati sa suffering. Kayo po, sino po dito nahihirapan kang magbasa ng Bible pag nagsasuffer ka na? Tama naman. Hindi kayo nahihirapan? Sino sa inyo pag masaya ka, nakakapagbasa ka ng Bible? Sino sa inyo pag nahihirapan na rin magbasa ng Bible? O, tignan nyo si Jesus nung nakapako sa cross, suffering, no? Siguro naman, pag suffering, kalimutan nyo na yung Bible. Wala nang gampanin ang Bible sa taong nagsasuffer. Hindi. Nung nakapako si Jesus, nag-quote pa ng Psalm 22 verse 1. Biruin nyo si Jesus. Psalm 22 verse 1. My God, why have you forsaken me? In the highs and in the lows, in suffering, Jesus submitted to the authority of Scripture. Now, kung mas magaling ka pa kay Jesus, naku, wag nating isubmit yung sarili natin. Pero kung hindi tayo mas magaling kay Jesus, if He submitted to the all of Scripture, why will we not? Sino sa inyo gusto nyo ng buffet? Ayaw nyo? Kumakain kayo sa buffet? Yung Bible po ba parang buffet? Hindi. Hindi ito buffet. Di ba? Ganito yan. Ano kayang gagawin ko sa buhay? Leviticus 18. Parang ayoko yan. Iba naman. Ano
Ano, buffet ba to? Hindi ito buffet. All Scripture is breathed out by God. Na-realize ko nga, may nakita na ba kayong Bible, yung may mga pula-pula? Red letter Bible. Kasi pag parang si Jesus yung nagsabi, nakapula. Kaya lang, pag nagsasabi naman si Jesus, ano bang kino-quote niya? Eh di Old Testament din. Kaya na-realize ko, Pastor John, parang mali yung red letter Bible. Hindi po importante yung mga nakapula. Lahat ito importante. Lahat ito kailangan mag-submit tayo under the authority of Scripture. Now, ang tanong ay bakit? Okay? Taningin niyo po ako bakit. Kasi ito na nga, no? Tingnan niyo to, Next verse natin. For the Word of God is living and active. Ano daw ginagawa? Sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirits and of joints and of marrow. Ano daw nangyayari sa Scripture? Discerning the thoughts and intentions of the heart. No creature is hidden from His sight, but all are naked and exposed to the eyes of Him to whom we must give an account. Now, the Bible's authority comes from divine inspiration. Because the Holy Spirit spoke through human authors, it has authority. It also means that no one is hidden from the Bible. Everyone is under the authority of Scripture. No one is above Scripture. And the Bible's authority is crucial. It speaks with the power of God, guiding believers in faith and practice. It defines sin. Niisip ko lang, kung walang Bible, ano kaya yung tama at mali? May sasagot sa inyo, pakiramdaman lang yan, pastor. Ang tawag po doon, self-authority. Now, kung hindi po kayo naniniwala na ito, ang gampanin nito, ito'y otoridad ng ating buhay, then therefore, kahit naniniwala kayo sa Bible, you still believe in self-authority. Ibig sabihin, yung sarili mo, ang authority sa sarili mo. O kung hindi man ikaw, yung kultura sa paligid mo, ang authority sa sarili mo, o yung mga kaibigan mo, o yung mga taong gusto mong i-please. Tama ba na sila ang authority? Ang sasabihin ko sa inyo ay, hindi. Okay, I'll prove it to you na kailangan Bible ang authority. Alam mo, Pastor John, binalikan ko yung mga posts ko nung 2010 sa Facebook. Huwag nyo nang balikan, nakakahiya. Yung mga posts ko. Sino sa inyo may Facebook ka na nung 2010? Ha? Binalikan ko Nakakahiya yung mga posts ko. Ano ba itong mga pinag-post ko? Yak! Yak! Puro hugot, kung sino man yung mga pinopromote ko sa Facebook. Kasi 42 years old na ako So, na-realize ko, nung 27 years old ako po'y isang hangal. Okay? Isang hangal. Paano kaya kung ikaw, makita mo yung sarili mo bilang teenager? Okay? Anong sasabihin mo sa teenager mong sarili? Meron nga. Kunwari ako, nakita ko yung teenager self ko, ang sasabihin ko sa kanya, alam mo, mag-aral kang mabuti, isa kang hangal. Mag-aral ka, mahihirapan ka sa buhay. Hindi mo naintindihan kung ano yung meron ka at ano yung tamang wisdom. 27, hangal. Teenager, hangal. O, pagpalagay ng tumali-talino ka na, okay? Kunwari ay, meron po ba dito, nakahiya ako magpataas ng kamay, meron po ba dito mga 50 years old na? 50 years old? Wala, yan, di ba? Paano po kaya kung nakausap ninyo yung 40-year-old self ninyo? Ano yung sasabihin mo? Life begins at 40. At dahil doon, nung 40 ka, pinagod mo yung sarili mo, nagkasakit ka tuloy.
Sasabihin mo sa 40-year-old self mo, isa kang hangal. O ito matindi. Paano kaya kung umabot ka ng 100 years old? Sino sa inyo gusto niyo umabot ng 100 years old? Yes. Ano kayang sasabihin mo sa 60-year-old self mo? 100-year-old ka na. Sasabihin mo siguro, alam mo, marami ka ng alam, matanda ka na. Pero kung umabot ka ng 100 at nakakuha ka ng 100,000, sasabihin ko sa iyo, marami ka ng alam, pero kulang pa. Isa ka pa ring hangal. Alam mo, na-realize ko, kumpara sa buong buhay na wisdom na matututunan mo mula ngayon hanggang mamatay ka, ngayong araw, isa kang hangal. Lahat tayo, isang hangal. Pero kasi nagbabago tayo eh. We change yesterday, we change today, we change tomorrow. But the Word of God is God's consummate wisdom. The Word of God is the same yesterday, today, and forever. Kaya naman, sige po. Kaya naman ho, paano niyo po sasabihin na ikaw ang otoridad sa iyong sarili? Susundin mo yung sarili mo, isa kang hangal. Pati yung mga pinili mong kaibigan. You realize, if you read the Bible, you have been a fool to choose these people as your friends. And you will only realize after you're older. Kaya hindi po pwede yung pakiramdam. Hindi po pwede yung kultura kasi pabago-bago po ito. We cannot have self-authority. You need discernment. Bones and marrows and joints. Tingnan niyo po yung sasakyan. Yung sasakyan, meron po ba yung owner's manual? Anong nakalagay sa owner's manual, Pastor John? Kailangan magpapalit ng oil. Diba? Kailangan papagasan every so often. Pag nakalagay, gasolina yan, wag mong lalagyan ng diesel. Paano kaya kung self-authority ka, sabi mo, anong gasolina? Gusto ko diesel eh. Hindi. Ang sabi nung manual, gasolina. Hindi. Wala kang ako masusunod. Diesel yan. Hindi, ikaw masunod. Masisira yung kotse mo. Uy, magpa-change oil ka na. Sabi ng manual, kailangan mo na mag-change oil. Ayoko. Anong ayaw mo? Wala akong pakialam sa gusto mo. Masisira yung kotse mo. Kasi ang iniisip mo, ikaw yung gumawa ng kotse, pero hindi. Iba ang gumawa ng kotse. Akala mo ba ikaw gumawa sa sarili mo? You did not create yourself. God created you. And that's the reason why you don't obey yourself. You obey the Creator's manual. And so, hindi lang po yan inspiration. Ito po ay authoritative. In what? The Bible is infallible in all it affirms. Ito po yung point, no? Baka mali ako, Pastor John, i-correct mo na lang ako. For sure naman, hindi naman tayo archaeological experts. Sigurado yan. May pakonti-konting malabo sa translation. Pero napakarami ring malinaw sa Bible. Gaya ng si Jesus ang anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos, yung 66 books, is all of the words of God. Oo, alam ko may malabo. Pero wag niyo pong palabuin yung malinaw. Naintindihan ninyo? Lahat po ng malinaw sa Bible ay totoo at hindi po ito nagkakamali. Ngayon, kung meron pong mga archaeological technicalities, lilinaw din po yan. But those are non-essential doctrines. Yung mga malilinaw, gaya ng si Jesus is the way, the truth, and the life, malabo ba yun? Hindi yun malabo. Kahit ilang pang archaeological findings ang makikita mo,
Jesus is still the way, the truth, and the life. And it's not because you want it. It's because it is what God says in His Word. At hindi po yan magbabago. So wag po tayong magkagulo sa mga non-essential teachings. Sa mga essential teachings ng Bible, kagaya ng salvation, ng lordship, ng napakarami pang malinaw na bagay, wag po nating palabuin. Sabi po ng verse 15 ng 2 Timothy, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who's no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Wala pong kailangang ikahiya sa Bible eh. Hangal nga tayong lahat eh. Dapat nga mahiya tayo sa sarili natin, tama ba? Hindi ito dapat ikahiya kasi kailanman ang Bible hindi magiging hangal. This is the consummate. Pag sinabi kong consummate, ito po'y perfect mula noon, ngayon, hanggang magpakailanman. This is the perfect wisdom of God. So why be ashamed? Tayo nga yung nagbabago. Meaning, tingin mo, tama ka, bumilang ka 10 taon, tingnan mo. Mali pala yun. Oh, ganun. So it's not really based on our feelings, but on the wisdom of God. So sa dulo, ano po ba talaga ang gampanin nito? What is the role of the Bible in your life, in your family, in your village, in your city? Okay, tanong niyo ko, ano? Oh, lakasan niyo pa, ano? Oh, last na. Ito talaga, the Bible is to be obeyed. Yun po yung role. Kasi kung hindi nyo naman po susundin, may authority po ba yung Bible? Word po ba yan ni God? Tignan po natin yung verse, ha? John 14:21, whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me, and he who loves me will be loved by my Father. And I will love him. And I will manifest myself to him. Sino po sa inyo gusto nyo mas maranasan pa si Lord sa buhay nyo? Experience, ha? Anong sabi? Keep the word. In love. Dahil hindi lang sa ano. Kung burden ba yan? As you obey, He will manifest Himself to you. I remember, sabi po ni Plato. Kilala niyo po si Plato? Yan po yung tatay ni Platito. Okay, so. Sabi ni Plato, knowledge produces action. Naku, mali. Siguro pambata yun. Yung iba nga sa atin, daming alam eh, wala namang gagawin. Di ba? Pero mas tama si Aristotle, parang nag-a-agree sa John 14:21. Sabi ni Aristotle, action leads to deeper understanding. Pag ginawa mo, lalo mong naintindihan. Ganito po yan, ano? Explain po sa inyo. Bakit kailangan i-obey si God? Eh kung hindi mo na na-experience si God eh. Kamukha ngayon, pwedeng nagsiservice tayo, pero parang yung iba, touch na touch. Yung iba, kailan kaya matatapos ito? Di ba? Tingnan nyo, walang... Paano nangyayari yun na yung iba, blessed na blessed, tapos yung iba, parang wala lang. Eh wala eh, hindi nagmaman, hindi kayo yun basta, ganun lang. So, ha? O kasi kayo yung nasa right, ito yung nasa left. Okay, so, paano nangyari yun? Kasi alam nyo kung anong pinagkaiba? Obedience, mga kapatid. Kung ikaw tuyong-tuyo na dry na spiritually, tanungin mo, kailan ba huling may sinabi si God na hindi ko ginawa? Bumalik ka, nandun siya.
Kasi, tanong tayo ng tanong kay God, Lord, sana po marinig ko po kayo. Magbasa ka ng Bible. Hindi, kahit nagbabasa ako, hindi ko pa rin siya marinig. Mag-audio Bible ka. May audio Bible, di ba? Hindi mo ba... May Bible na, hindi mo marinig. Lagyan mo ng earphone. Tapos i-play mo yung Bible. Hindi mo pa rin marinig si Lord. Alam mo, naririnig mo na. Ayaw mo lang sumunod. Kaya lang, pag sumunod ka, you will experience Him more. Yan po ang gampanin ng Bible sa ating buhay. Now, I wanna be balanced in the sense na ayoko naman po na parang napaka-oppressive ng Bible, no? So, this is the Word of God, authoritative. Pero parang kailangan sumunod no? Paano kung matigas yung puso ko, Pastor? Babasagin ba tayo ng Bible? Para ba tong hammer? Your word is like a hammer? Ayaw mo wasak ka ngayon. Now, I submit to you, si Jesus po, ang unang nag-submit sa Bible. Hindi ikaw. Sino po bang nakasunod sa Bible ng 100%? Hindi ikaw. Si Jesus. So Jesus submitted Himself 100% to the Bible. At sa pagsunod po niya, nasabi po niya sa Garden of Gethsemane, Luke 22:42. Alam mo si Jesus to. Take this cup away from me. Now, by the way pala, bago ko lang puntahan yan, napaka-importante. Sino nga sa inyo may anak? Yung po bang anak ninyo may sinasabi kayong makabubuti para sa kanila pero ayaw gawin? Meron? Kaya pag nagsasabi po tayo na o-obey lang tayo sa Bible, pag gusto natin, pag ayaw natin, hindi tayo o-obey, ang sasabihin ko po sa inyo, wag na kayong mag-anak. Wag na. Kasi hindi nyo po maintindihan Kasi yung magulang, mas nakakaalam yan kaysa dun sa anak. Natural, di ba? Not in every way. Dahil imperfect din naman tayo. We're sinners. Pero pag sinabi ng magulang mo, makabubuti ito para sa'yo. Alam mo kung anak ka, sasabihin mo, lalong ayaw mo, lalo mong gawin. Tama ba? Kaya mo nga ayaw kasi mas malamang mapapahamak ka Pagka sinunod mo, kung madali lang naman, di ayos. Now, here's the thing. All of us are children of God. Alam niyo po ba yun? Wala na pong mas matanda kaysa kay God. Oo, sabi ng lolo mo. Sabi ng lolo mo. Matatanda silang lahat. Wala nang mas matanda pa kay God. Wala nang mas matanda pa sa Bible. And therefore, we are all children of God. I hope you understand the heart of a father to his children. Kaya pag lalong ayaw mo, lalo mong sundin. Kaya nga si Jesus Luke 22:42, sabi niya, mamamatay ako sa cross. Take this cup away from me. Pero ano sabi ni Jesus? Not my will, but your will be done. O tingnan nyo nung sumunod siya kay God, He had to submit to Roman human authority. Tingnan nyo ayaw nyo mag-submit. Si Jesus ka nagsasubmit sa word ni God At hindi para sa Kanya, para sa'yo. Ayaw nga niya di ba? Take this cup away from me. Ba't ako mamamatay? Ako ba may kasalanan? But not my will. Your will be done. At dahil doon, as He submits to God, He submits to humans who will crucify Him on the cross. Ibig sabihin, mismong si Jesus, nagpakumbaba sa tao para ipako siya ng mga tao. And hopefully, when you see Jesus on the cross,
you don't see the Bible as oppressive. It should melt your heart. Na the Bible no longer will break your heart, but now that you have a heart of flesh, it will mark your heart. It will form and transform your heart. Napaka-importante po ng gospel kasi kung ayaw nyo pong mag-submit, si Jesus na po ang unang nag-submit dito. At si Jesus po ang unang nag-submit sa tao para ipako siya, hindi para sa kanya, pero kung hindi para sa'yo. Does that not soften your heart? Does that not make the Bible no longer a hammer, but rather a transforming agent of your heart? And as we come to a close, let's read again, sabi po ng Romans 15:4, for whatever was written in the former days was written for your instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures, the goal is not to destroy you, to oppress you, but that you may have hope. For I know the plans that I have for you, says the Lord, plans to prosper you, to give you a hope and a future. Sabi rin po ng 2 Peter 1:12-13, you need to practice biblical authority, constant reminder. Sino sa inyo may katabi ka, mukhang makakalimutin? Yung Bible ba nabasa mo na? Basahin mo uli. Because wala na namang ibang wisdom. This is the consummate wisdom of God. So, ano po ang gamot sa makakalimutin? Laging ipaalala. Laging balikan at basahin. Because our hearts tend to forget. And Peter says we need constant refreshment in 2 Peter 1:12-13. This comes through regular engagement with the Word, through sacraments, through worship, daily Bible reading and prayer. And now you realize that the Bible is not a burden, but rather spirit and life. Buhay po ito eh. Hindi po ito source na ikaw ay lalong mahirapan. And this is to say that as we expose ourselves in Scripture, this is what shapes all of us. Amen? Why don't we stand up and get ready for worship. We will pray in a moment. Why don't we raise up our hands to the heaven? Lord God, we call upon the Holy Spirit, Lord God. I pray that you're going to search us. Search us, Lord. Lord, tingnan niyo po yung puso namin. Holy Spirit, check our hearts. Lord, we know that the Bible is the Word of God. But is it important? Is it authoritative? Is it meant to be obeyed? Lord, tulungan niyo po kami that this will be most important in our lives. Lord Jesus, Lord, we follow you. At Lord, kung ikaw nga nag-submit sa Scripture, nag-submit ka rin sa taong magpapako sa iyo, how much more us? Lord, as we look upon the cross, may that soften our hearts so that the Bible does not oppress us, but form us. Lord, I pray that even though we feel incomplete and qualified, 2 Timothy 3:16-17, lahat ng kulang idinadagdag ni Lord sa pamagitan ng Bible. Lord, I pray that kahit ano pa ho ang aming background, kahit ano pa ho kaming klaseng kultura, Lord, we do not have self-authority. Lord, that you can discern our hearts. Lord, I pray hindi lang po kami mag-rely on our emotion and our wisdom right now, but that we will consult with discernment the consummate wisdom of God. The wisdom that is the same yesterday, today, and forever. Lord, maraming salamat po that we don't obey this out of burden, but like what the song says, who knew that this man of sorrow will make our hearts whole? The word that is fulfilled
He's the one that gives us grace to obey the Bible and submit to its authority. Lord, thank you. In Jesus' name, amen and amen. Let's worship God. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.